Secretary Giovanni Lopez, magandang morning. Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tunying. Acting lang po. Sa mga nanonood at nakikinig. Pagka po ba ang acting hindi magsi-CA, hindi na muna kailangan idaan sa commission on appointments? As of now po, ang pagkakaalam ko, hindi po kailangan. Hindi kailangan. Opo. Doon sa mga hindi nakakilala kay Secretary Giovanni Lopez, ang tawag namin sa kanya Sec Banoy Sec Banoy. Opo, ilang taon na kayo sa DOTR, yung total? Total is more or less 6, 7, around 8 years. 8 years. 8 years na. Ganun siya katagal sa DOTR. Kaya kumbaga kabisado niyo na to. Pero doon po sa mga hindi nakakaalam sa kanya, siya po ay isang abogado. Pero CPA din kayo, di ba? Tama po, kuya. CPA lawyer. CPA lawyer. At kasi may binabasa ako dito, may nag-post sa inyo si Don Ramon Bagaching. Kaibigan po natin yan. Bolero po yan. Bolero. Opo. Binabasa ko dito, kayo daw ay top both in the bar exam and CPA exam, top 10 daw po kayo. Hindi po totoo, mapagbiro po talaga. Masyado lang pong humahanga sa akin yung kaibigan ko. Kumpare ko po kasi yan. Anyway, ang sapatos na iniwan ni Secretary Vince masyado malaki. Na kailangan niyo po isuot, Secretary. Kumusta na po kayo ngayon sa nakalipas na isang linggo? Ito po, at napapaisip pa rin po kung bakit, kung paano tayo nailagay sa ganitong sitwasyon. At ang bilin lang naman ni Secretary Vince ay trabaho lang ng trabaho. Yun din po ang bilin ng Pangulo. Ipagpatuloy lang yung mga nasimula ni Secretary Vince na inisyatibo. Ipagpatuloy lang yung mga programa at gawan ng solusyon, hanapan ng solusyon yung mga everyday problems ng mga commuters. Yun naman po sa tingin ko, sa tulong po ng aking mga kasamahan sa DOTR, sa suportahan ng mga pamahalaan, makakaya na natin gawin po yun. Yung mga marami yung binitiwan sa aming mga gandang mga pangako si Secretary Vince, mapa MRT, mapa North-South rails, pati yung tunnel, yung subway. Hindi kaya binobola lang din kami ni Secretary Vince, Secretary Banoy. Pero ito'y mga kaya talagang mangyari yon. Doable po. Doable. Sabi niya sa akin, kailangan natin panindigan yan. At paninindigan po namin, kung walang mga unforeseen events, sa tingin namin, kaya namin gawin. At yun lang, kailangan namin tutukan ng tutukan. At the end of the day, kapag sa trabaho ka ng trabaho, tingnan mo yung mga deadlines, bayaran mo yung kailangan bayaran, cut some bureaucracies, cut sa red tapes, sa tingin ko magagawa naman po. Siguro maging specific tayo. Unahin ko lang yung kanina ko pa ina-announce kasi yung sa aeroplano, ticket sa aeroplano. Mapapababa niyo raw ba talaga yung ticket sa aeroplano? Ngayon po may magandang balita pagdating sa Siargao. Napapayag natin ang PAL na from maximum fare of 17,500, binaba na nila yung maximum fare to 11,000. Malaking bawas yun. Kasi po, ang nangyayari kasi, kaya sabi ko sa Siargao, kasi lahat ng paliparan kasi po may kanya-kanyang sitwasyon yan. It's a different, how do you call this, kailangan mo i-address differently. Sa Siargao po kasi ang runway dyan maiksi. So ang bumababa lang dyan na aeroplano, maliliit lang. Kung maliliit ang aeroplano, yung tinatawag natin propeller, ang kasya lang dyan na pasahero on the average is 70. I-compare mo sa jet na ang average ng pasahero is 170. Pero may mga fixed cost po, whether maliit na aeroplano at malaki aeroplano. Malaki gastos. Malaki ang gastos. Ngayon, sa panig naman ng gobyerno, sa DOTR, kailangan namin pahabain yung runway. Upang sa ganun, pagdating ng araw, makalanda yung malalaking aeroplano. At bababa na. Meron po bang project na ganyan para pahabain yung runway? Meron po ngayon. Ang tinitignan po namin yung kabilang dulo, kailan lang namin magipag-ugnayan sa DNR kasi may mangrove dun. Sa kabilang banda naman, tatapyasin namin ang bundok, di na po namin kaya yon because of safety issues. Kaya dito na lang kami sa may mangrove. Sa mangrove, makikisuyo na lang sa DNR. Gustong-gusto pa naman pumunta ni Combatchero dyan. Di pa nakarating na Siargao. Gusto rin niya makakita na nagsa-surfing. Pero bago bumaba si Sec Vince, kung masabi ko lang po yan,
nagpapagawa siya ngayon ng bagong terminal dyan. Kasi ngayon maliit ang terminal ng Siargao eh. At any given time, I think 200 packs lang yan. Yung ilalagay natin ng bagong terminal, I think 4 times, 750 kakayanin dyan. So at least maging mas maaliwalas, mas malaki, mas maganda. Baka pwedeng kung malaki man ang gastos ng mga airline companies, ikaw na lang, merong para ba incentive sa ibang lugar tapos dito na lang bawi. Parang ganun, ano? Tama po. Kaya po may pagpupulong kami mamayang hapon with PAL and Cebu, the big companies. At titignan namin kung paano pa natin maaayos na hindi naman malulugi ang mga airlines. Pero at yung ating mga commuters naman makikinabang. Okay. Gandang balita yan. No? From 17, ang maximum na ay 11 sa PAL. Sa PAL po. Sa SEBPAC ko, ano? Ang SEBPAC po kasi hindi bumabiyahe mula NAIA. Galing sa Cebu Pacific. Galing sa Clark yan. Clark to Siargao. Mababa na po yung maximum nila dyan. 12 po yata ang pagkaka... that is something I have to check. Pero mas mababa po sa PAL pagdating sa NAIA. NAIA to Siargao kasi is PAL. Ito po yung round trip na to, ha? Ito pinag-uusapan natin. One way pa lang po yan. One way pa lang pala yun? One way pa lang po yan. Akala ko round trip yun. One way po. Ang mahal pala talaga. Mahal po no? talaga. Pala tong Batanes Kumbachero. Nung araw kasi yung Batanes pa ilan-ilan lang biya. Kaya ang mahal ng pamasahe. Mahal po. Kaya ngayon, tatanungin ko sa PAL kung kaya pa nila magbigay ng diskwento. Pero ito yung max po Ibig sabihin, kapag ngayon, parang ako trip ko pumunta sa Siargao mamayang hapon. Kung may bakante pa, asahan ko na 11,000 ang pamasahe ko. Kasi biglaan eh. Kaya nga kung pwede natin planuhin ang pagbakasyon natin, mas maagang booking, mas maaga kami. Tama po, kasi may fair matrix mga yan eh. Kung talagang gipit at biglaan, asahan naman natin na mataas talaga. Pero ang max na ngayon, ang cap, is 11,500. Opo. Okay, ito, sabi nyo kasi yung everyday na problema ng mga kababayan natin, yung beep cards po ba na-solve na yung problema na kakulangan dyan? Yes, finally na-solve na po. As a matter of fact, September 15 po, ilulunsad na natin yung sinasabi nating white beep cards. Ito white na beep cards. Ito yung para sa ating mga senior, PWD at saka estudyante. Ito yung automatic 50% discount. At ang kagandaan dito, kuya, right there and then, on the spot, pwede na mag-imprenta ng white beep cards. Hindi na po kayo mag-aantay ng 7 to 10 days para makuha nyo yung white beep cards. Paano po, saan ma-avail po yan? Saan makakabili niyan? Opo. Ito, meron na po tayo dito sa mismo, doon sa istasyon natin. Doon natin gagawin. I think we can avail it also from the beep card store. Pero ang kagandaan po ngayon doon, kung ako estudyante, pumunta na lang ako sa istasyon, doon na lang ako magpapa-imprinta. Magbigay ka lang ng valid ID mo, ganoon din mga senior. At saka, you have to fill some forms. No? Liliwanagin ko lang po pagdating sa white beep cards sa mga estudyante na 50%, yan po ay good for 1 year. Pero yung mga senior at saka PWD, ay panghabang buhay po yan kasi hindi naman tayo bababa. So yun lang po, kailangan ko liwanagin yun. Ito po bang estudyante, pag sinabi estudyante, pati mga Masters, PhD, nag-MBA kasama dyan? Kung ako po, isasama ko po sila, pero yan po ang namin, lahat basta estudyante. Basta estudyante, basta may certificate of yun lang po yung yes, yun lang po yung pamantayan namin. So yung ang unang pila lang dito, yung pagbili mo sa para makakuha ng valid for 1 year, pero pagkuha magkano load ka agad nun, Sec? Wala pang load, lalagyan mo ng load. Lalagyan mo pa lang ng load. Yes, may initial load na. Tapos pwede mo naman siyang loadan siguro sa Gcash, sa mga e-wallet, sa online pay. Tuwan-tuwa ho yung anak ko dyan si Zoe pagka gumagamit ng, kasi pagka single journey ticket, sabi niya, Daddy, 20 pesos lang ang binayad ko. Okay, ngayon, magkaka-white beep card na siya. Pwede niya nang gamitin. Hindi na niya, ayaw na niyang gamitin yung dati Yes. Ngayon, white beep card na. Pwede na rin ba yan sa bus carousel? Hindi pa po yata natin magagamit sa bus carousel. Yun yung gagawin namin sa bus carousel. Dapat bus carousel, meron na rin ganyan. Tama po. Ano yung pangalan nung kanyo sa yung ginagamit mo sa Singapore? Octopus. Parang ganun. Pwede mong gamitin sa train, pwede mo rin gamitin sa carousel. Opo, yun po yung isa sa mga iniwan na bilin sa amin ni Sec Vince, na dapat kung meron tayong ganyan na sistema din, gawin na natin lahat. So, inuunti-unti po namin, tingnan po na namin yung anong pwedeng gawin ngayon. May short-term
term kami, medium term at saka long term solutions. Opo. So September 15 ang launching, mga kababayan, lalo yung mga estudyante, nitong white beep card. Yeah. Paliliwanagin ko po, ngayon po may diskwento na. Meron na, yes. Meron na, ongoing na. Yun lang yung beep card beep po. card lang ang isa. Okay. Ang susunod, yung binanggit ni Jerry kanina, yung North-South Rail commuter train. Ang commitment po natin sa publiko, tatapusin natin yung Malolos Valenzuela leg by 2027. 2027. Yes. At yun naman po, sa tingin ko po nung inaaral ko yung sitwasyon, kakayanin natin. For the entire operations, hindi po na matatapos sa termino ng ating Pangulo. At least merong kang Yes. we are looking forward to the start of the operation na to. Pwede na sakyan. Yes, revenue operations. Yes. Tama po. Valenzuela, To Malolos. Opo. Okay. Aba, Pwede na yun. Malaking Oo, bagay yun. malaking bagay na yun. Madidikot. Dadaanan mo na yung madalas na bahaing mga lugar ng may kawayan, Marilao. So hindi na matetenga ron kahit umuulan. Saka Tama po. elevated kasi to, di ba? Kaya nga po sinasabay na namin ngayon yung sinasabi namin pagbibidding ng ONM nito, yung mag-ooperate. So nagkakaroon na po tayo ng roadshow ngayon sa ibang bansa. Ngayon nga po meron sa Japan para may kayat naman natin ang mga iba't ibang nag-ooperate ng ganitong railway na sumali at sila mag-operate sa ating trend. Yung MRT, na-solve na natin yung problema niyan dahil dun sa, ano pangalan to, yung, anong pangalan? Yung mga MRT3 or MRT7? MRT3, yung mga dagdag na tren. Hindi, yung dagdag na Common station po. Yes, yung operator niya, yung maintenance niya, ano pangalan? Opo, Sumitomo. Sumitomo. Tama po. Medyo mahal lang yun, ano? Medyo mahal lang po, pero yung serbisyo naman nila at sa atin wala na tayong masyadong problema. At sila naman ang dalubhasa pagdating sa ganyan. Ang usually ang problema sa mga ganyan trend yung spare parts. Kapag yan nakaproblema, saan natin hahanapin? Sila po meron Sila na silang bahala. supply. Kasama na po Kasama na yun. at kasama sa KPI nila na kailan yung palitan sa ganitong oras, sa tagdang araw na to, at make sure na lahat yan gumagana. Yung Dalian train, madadagdagan pa ho ba yan? Yes. Within this year, I think the 9-car train pwede nating ilunsad. At yan na po ay binigyan ng clearance ng Sumitomo din na pwede nating gamitin. Alam ko meron ng mga ginagamit ngayon. Sinusubukan na natin. At maganda po yan. At least we can increase the capacity of our trains. Labas. But yung Cebu daw, meron na. Dito sa Maynila, wala pa. May pinaplano po ngayon na Love Bus dito sa Manila. Hindi ko lang alam, I think in the next coming days. Maybe next week or next a week after. Sa Cebu, napakaganda po nun. May 2 ruta tayong binuksan sa Cebu. May 2 ruta din tayong binuksan sa Davao. No? So, madami nakikinabang. Ang maganda po dito sa aming pag-aaral, nakakatipid sila araw-araw ng mga 60 pesos sa Cebu, 70 pesos yata sa Davao. So this is from 5 until from 6 to 9 in the morning and from 5 to 8. Yung mga maliliit na tulong na ganun, malaking bagay yun sa ating mga commuters. So gagawin din po natin dito sa Manila, maglulunsad din po tayo. Hindi, yung tanong ni Kumbachero sa akin dati hindi ko masagot Ang daw, sasakay lang daw ba sa labas yung magjowa? Pwede din po. At kahit po break sila, pwede din po. Saan po ang paanong ruta nun kung sakali dito sa Maynila? Dito yung ruta dito inaaral pa ng LTFRB natin, pero ang talagang pangunahing tinitingnan nila yung talagang madami na kung saan para maibsan din ang trapiko at madami na makinabang. So EDSA pa rin ba yan? Hindi po EDSA. Kasi meron na tayong carousel. So we have to augment the other parts of NCR pagdating dito. Pwede bang mag-EDSA parang sariling busway din ang Quezon Avenue saka Commonwealth? Pinag-aaralan po yung sa Quezon Avenue na ngayon inutos na po natin sa road sector at sa planning natin kung paano natin mabigyan ng parang busway din ng Quezon Avenue. Binili niya ni Secretary Vince, kuya. Nasabi niya, tignan niyo nga possibility. Opo, bago Quezon siya. Avenue. Opo. Yung sa Commonwealth, yan po yung titignan natin. No? Kung paano sila, how to basically augment also and the same time help the MRT7
Kasi mag-MRT7 po tayo na incidentally, magbubukas po yan ng 2027. So 2027 pag-isipin nyo din. po, yung 2027 po natin, banner year. Ang dami pa lang Marami pa lang. nangyayari Banner niya po sa yan. mga tren, ano? Banner year po yung 2027 for Yung the sa government. yung sa EDSA, hindi kaya yung na lang elevated walkway na lang ang gawin natin diyan, Seth? Yung greenways po kasi, una, merong shift of policy sa DOTR po dyan kasi nag-expire po yung loan. So hindi na po natin kayang umutang pa ulit para dyan. Kaya iniisip namin kung paano namin kahit paano mapalitan yung programa ng greenways natin. So ang naisip namin ngayon, pagandahin namin yung may tinatayo kaming boss yung busway station. Napakaganda po yung lahat ng mga station tinatayo natin. Tapos tingnan natin kung kaya natin iPPP itong greenways. So yun yung mga pulisiyang kailangan naming aralin ngayon. Oo, pwede siguro. Para maglakad na lang tayo sa EDSA. Ingit na ingit sa Thailand to eh. Maganda. Lakarin na lang. Kahit na, sabi kasi ng iba, ayokong maglakad, mainit. Ba't nga sa Thailand, ang init Ang doon? init. Ayun, nakabubong sila. Bubong lang eh. Elevated walkway. Sa inyo pala talaga yun. Mukhang kailangan po ng saka healthy yun eh. Healthy Tama po po. sa mga tao sa yung paglalakad. Malaking gastos so yan, no? Malaki po. Pero kung PPP naman hindi ba pwedeng Tama po. Kaya nga private sector naman? So meron tayong mga options and I think PPP magandang option po yan para ipagpatuloy natin yung proyekto. Opo. Isa pa, ngayon malapit ngayon, September 8 ngayon, bukas magugulat tayo, undas na. Ang dami magsisiuwian na naman, ano? Ang lagi nating napapansin kong Bachero, Secretary, yung bang mga delayed flights na stranded, wala ba kayong mga planong gawin? Kasi marami pa rin tayong reklamo sa bibigyan ka lang ng isang bottled water sa kapirasong sandwich pero hindi ka pwedeng umalis diyan. Wala ba tayong pwedeng i-adjust doon? Just last week po nung may nangyaring aberya, I think that was Thursday, dito sa Busuanga. May na-delay po dyan may naantala at nakaberya ang isang aircraft. Naglabas na po tayo ng kautusan sa CAAP, pati na sa PPA. Na ang pulisiya po namin ngayon, the moment na may maganyang mga instances, ang CAAP, yung airport, magbigay ng free water, free pagkain. Regardless kung anong gagawin ng mga airlines. Kasi airlines dapat ang may obligasyon dyan. Pero sinabi ko na po, hindi na. Sasaluin na rin natin, tutulong na rin tayo. Kung magbibigay ang airlines Mas maganda, doble. Doble ang tulong. Ganun na rin sa PPA. Ang kaganda ng PPA, gumagawa na pala silang ganyang programa. Nagpapalugaw sila. Kaya kinausap ko rin si GMJ, baka naman ngayon pwede na sila magpamami. Kasi pero yan na po yung pulisiya natin ngayon. Sa lahat ng airports po natin, the moment na may aberya, CAAP na po, magbibigay na kaya nagpapasalamat po ako sa CAAP natin at saka sa PPA. Yan ang bagong policy kasi lagi ang tinuturo lang yung Airlines yung po. airlines o kaya yung vapor. Ito mismong gobyerno yung terminal na. Yan po yung mga para tumalimatin tayo sa kautusan ng Pangulo na yung mga maliliit na bigyan natin ng solusyon. Mga araw-araw na problema ng mga Mga commuters. simpleng bagay pero ang laki ng impact niyan, Secretary. Ayun, Secretary, maraming pong salamat. Maasahan ba namin na mag-iikot-ikot din kayo, Secretary? Opo. Oo, gagawin ko po pero hindi po ako masyadong maliksi. So, maglalakad Hindi po kasi ako. bilis maglakad ni... Opo. Medyo mabigat po yung pangangatawan ko. Kailangan ko po magpapayat muna. Opo. Batiin natin yung mga taga Cagayan dyan, Secretary. Yung marami kang mga fans ng mga Ilocano. Naimbak nga bigat kanya yung aming kakapsat. Iba na gira, nakasta kang umata ni kamo. Ayun, thank you, Secretary. Dalas-dalasan natin yung kwentuhan, Secretary. Opo, salamat maraming po. salamat po. Magandang umaga po. Salamat po. Secretary Giovanni Banoy Lopez ng DOTR.